Siyempre nang-aasar lang po tayo nung mga una 'no. Inaasar natin 'tong mga tagapamandila ng ICC dito sa Pilipinas. Tinatanong natin sila, "O ano na, kumusta na yung pinagmamalaki niyo na warrant of arrest ni Pangulong Duterte mula diyan sa mga dayuhang ICC?" Ito po yung mga tao na ano, 'no, yung makabagong makapili 'no. Very willing po sila na ipagkanulo ang kanilang mga, kababayan mula po sa, mga dayuhan 'no. Ganyan po kasusutil itong mga hinayupak na 'to kasi hindi nila kaya, alam nating lahat na legal yung ginawang, war on drugs ni Pangulong Duterte dahil siya po ang presidente ng Pilipinas at that time. Legal po yung kanyang war on drugs. Alam naman natin propaganda lang po nila yan lahat. So, ngayon po, si Donald Trump nagsabi, eto po, ayon po sa balita na to, Middle East Monitor, US President-elect Donald Trump plans to impose devastating sanction against the International Criminal Court, ICC, in The Hague immediately after taking office. Yan po. Ayon pa po rito, yung executive order ay maaari pong ipatupad ni Donald Trump o ideklara ni Donald Trump as soon as January 21, no? Okay. It will target both individual ICC personnel, including judges and prosecutors, and the institution as a whole. Okay. Ito po ang malupit, no? I-discuss po natin. Baka sabihin nyo, ano naman epekto niyan? Hindi po. No? Hindi, kung papansinin nyo po, ngayon po nangingilag na buong mundo kay Donald Trump. Yung mga ang daming sinasabi kay Donald Trump before siya kasi akala nila mananalo si Kamala eh. Lahat na po ngayon nagtitiklupan na. Yung mga bansa po sa Europe, medyo sumisip-sip na po kay Donald Trump. Hindi po natin maialis, no? Superpower pa rin po ang US sa kasalukuyan, no? Angat na angat pa rin po yung military might ng US. Siguro kung mayroon pong distant second sa kanyang military might, yung China yon, no? Kaya po itong mga European countries nagtitiklupan na po ngayon. Ngayon, ito po, bakit po apektado sila sa gagawin ni Donald Trump, pati po yung treatment nila dito sa ICC? Ito po yun, no? Executive orders, hindi. The administration intends to classify the ICC. Ika-classify po nila o ituturing po ng administrasyon ni Donald Trump similar to those used by State Department for terrorist organizations globally. Ayun, no? Parang similar, parang katulad ng deklarasyon na yung grupo na yan para kang dineklara na terrorist organization. Okay, ulitin po natin yung ano, no? Ulitin po natin. The administration intends to classify the ICC as organization threatening US interests. So, idideklara po ni Donald Trump na yung ICC ay organisasyon na threatening US interests. So, katulad po yan ng pagdedeklara sa isang organisasyon na isang terorista. Okay? So, ano po ibig sabihin niyan pag dineklara po na against US interest? Ibig sabihin, yung mga bansa na kumikilala pa dyan, no?
magkakaroon din po ng kumbaga sinabi na nga ng US na wag niyo yung organisasyon na yan, wag kayong makikisama na diyan dahil yan ay against sa amin. Okay. So magbibigay kami ng sanction diyan. Sino mang bansa yung makikipag-ugnayan pa rin sa ICC ay medyo magiging masama po yung dating sa US. Parang nakikisama kayo sa bansa, sa isang organisasyon na nagte-threaten sa amin bilang US. Okay. Kaugnay ito ng pagdedeklara o pag-i-issue ng ICC ng mga warrant of arrest sa kaibigan ng US na si Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu. Alam niyo po, noon pa, nung unang presidente pa si Donald Trump, talagang isa po yan sa niya, no, ipagtatanggol niya yung Israel. Wala naman po tayong pakialam sa sa gusto niyang gawin sa buhay. Pero natutuwa po tayo kasi po hindi lang po ang epekto niyan sa US, no? Ang epekto po niyan, lahat ng mga kaalyado ng US, lahat ng mga kaibigan ng US, medyo mag-iiwas po diyan. Kung ayaw ninyong kayo ay madamay sa galit ng US dito sa ICC. Okay. So kawawa po pag tayo po nagpatuloy tayo sa pag-entertain dito sa ICC, mas lalong mababadshot itong si BBM. Kasi hindi niya kaya eh. Hindi niya talaga kaya yung mga pinsan niya eh. Salita-salita siya, no, tungkol po sa na walang jurisdiction yung ICC. Alam niya naman na walang jurisdiction dito sa atin, pero inaalaw niya yung mga investigation ng Congress para ang direksyon kasi niyan para kung hindi man direktang makapag-imbestiga yung ICC rito, magamit yung investigasyon sa Congress ng kanilang korte, lahat ng mga ebidensya ron. Ang problema, hindi po papasa yung investigasyon ng Congress dyan po sa ginawa nila sa Quadcom. Hindi po uubra yan na maging ebidensya yan dahil nakita nyo naman one-sided. One-sided po yung pag-iimbestiga nila sa Quadcom. One-sided, pabor laban o pabor sa mga kalaban ni Tatay Digong. One-sided, pabor sa mga drug lords, etc. Okay. Kaya sunod-sunod, correct. Sunod-sunod na po itong karma ni BBM. Hindi na naimbitahan. Alam nyo, pumapalag po itong mga BBM vlogger. No? Wala naman pong pakialam dapat naman, hindi naman daw po malaking issue yung pag-imbita. Anong hindi malaking issue? Huwag kayong peke. Kung hindi malaking issue sa kanya yan, siya nga ang kauna-unahan, isa sa mga naunang bumati kay Donald Trump eh. Kung hindi malaking issue sa kanila yan, walang problema, di ba? Lalong walang issue sa amin yan. Baka nga kahit imbitahan si Tatay Digong, hindi rin naman pupunta sa US yan. Yun po ang wala talaga. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, natatandaan ko, 2 beses yatang inimbitahan si Tatay Digong nung panahon ni Donald Trump, yung unang presidency ni Donald Trump. Hindi naman dumalo talaga si Tatay Digong. Okay. Kaya ba na US yan? Yung sinasabi nilang isa-sanction nila yung ICC. Siga po ng mundo ang US. Kaya po nila yan. At nagawa na po yan ni Donald Trump. Mas maliit lang yung sanction. Sa ICC rin. Basahin po natin. Ito po, balita po to nung unang presidency ni Donald Trump, December 14, 2020. Ang ano po nito,
Si Fatu Betsoida pa. Yan po yung babae. Siya po yung prosecutor ng ICC. Ang gustong imbestigahan nito ni Betsoida, yun pong US mismo, no? Yung ano ba yung imbestigahan dito? Kung hindi ako nagkakamali, ayan. ICC investigation sa mga US forces sa Afghanistan at Palestine. Ngayon, kaya nagalit si Donald Trump. Sinanction niya 2 tao lang, hindi yung buong ICC. No? Pinarusahan niya. Yung baka nalilito po kayo sa meaning ng sanction. Pag sinabi pong sanction, dito po sa wordings na to, parusa. So pinarusahan po ni Donald Trump itong si Betsaida at saka yung kasama niya pa sa ICC, si Patu Betsoida at saka si Pakiso Mochochoco. Okay. So ano po yung sinanction sa kanila? Freeze po, no? May executive order nung 2020 si President Donald Trump. Freeze po yung mga pag-aari ni Betsaida sa US. At isa pa, ito po ang pinakamalupit dito, no? Dineklara sila na kasi dideklara sila na yung parang hindi ka kanais-nais. 'Di ba sa atin meron tayong yung persona non grata, 'di ba? Hindi ka ayaw ka namin dito. Merong katumbas nun, ano ba yung tawag doon? SDN, Especially Designated Nationals, o yung tinatawag na Black Persons List. Person lang po to So blacklisted po sila sa Amerika. Okay, ang tawag po sa kanila SDN or Especially Designated Nationals. Yan, no? Na-block kayo, ayaw namin sa inyo. Pero dahil may mga kayamanan sila sa US, freeze ngayon, hindi mo pwedeng gastusin. Kung may ari-arian ka, hindi mo pwedeng ipagbili. Naka-freeze yung asset ng prosecutor ng ICC noon nung panahon ng unang presidency ni Donald Trump. Ngayon po, ang balak parusahan ni Donald Trump, hindi na lang po yung si Khan, yung prosecutor. Ang balak pong parusahan na ni Donald Trump ngayon, yung buong organisasyon na ng ICC kasi masyado nang sutil. Masyado na silang nakikialam sa mga sovereign nations. Hindi po member yung US eh. 'Di ba? Same sa Pilipinas. Hindi nga kami member, bakit nyo kami imbestigahan? So magpe-flex lang po ng muscle tong si Donald Trump. At yan po. Ngayon, kung kayo ay na-declare na SDN ng US, kadalasan po ng blacklisted sa US, kahit yung property mo nasa ibang bansa, wala sa US, kadalasan po, yung mga bangko, halimbawa, ang pera mo nasa France, may bangko ka sa France, sasabihin mo, wala naman sa US, hindi ako apektado. Hindi po. International po yan. Kadalasan po, kinikilala ng mga bansa, lalo na ng mga Europeans, yung mga sinasanction ng US. Kasi takot sila na sinanction ng US, tapos ikaw, makikipagtulungan ka sa kanila. Yun yung magiging problema ng ICC ngayon. O ngayon, kumusta na uli dito sa Pilipinas? Kumusta na yung mga tagapagsulong ng ICC dito? Banggain nyo si Trump.